Sa ating ebanghelyo at sa mga pagbasa natin, narinig natin yung pagpapatuloy ng tinatawag na Eucharistic Discourse o yung diskurso tungkol sa tinapay na nagbibigay buhay. Sa ating unang pagbasa, narinig natin kung papaanong nagpadala ang Diyos ng kanilang makakain sa pamamagitan ng mga pugo at mga mana. Sa ating ebanghelyo naman, narinig natin yung pagpapatuloy ng ebanghelyo nung nakaraang linggo. Pero this time, kinuha na ito sa ebanghelyo ayon kay San Juan. At mga kapatid, notable dito sa ating ebanghelyo yung nangyari. Hinanap ng mga tao si Jesus. Pero nung nakita si Jesus, anong tanong ng mga tao? Kailan pa po kayo narito? As if hindi nila alam kung ano yung nangyayari. Kumbaga, ito yung tanong na rhetorical. Alam naman nila yung sagot, pero tinanong pa rin nila. Mga kapatid, ano yung naging sagot ng ating Panginoon? Sabi niya, sinasabi ko sa inyo, hinahanap niyo ako hindi dahil nakakita kayo ng kababalaghan, pero dahil kayo ay nabusog. Kung tatanungin din natin yung ating sarili, bakit nga ba hinahanap natin ng ating Panginoon? Dalawang bagay lang yan. It's either tama ang ating motivation sa paghahanap sa ating Panginoon, o di kaya baka mali yung ating motivation sa paghahanap sa ating Panginoon. Sa bawat pagkakataon na tayo nagsisimba, sa bawat pagkakataon na tayo nananalangin, ano nga ba yung motivation natin? Ano nga ba yung dahilan natin? Sana tama yung dahilan natin. Na ibig sabihin, hindi lang sana para matupad yung mga panalangin natin. Pero sana, hinahanap din natin ang ating Panginoon dahil gusto natin siyang makasama at dahil gusto nating mapalapit sa Kanya. Mga kapatid, nung nagpakain ng ating Panginoon ng maraming tao at siya'y sinundan nila, ito'y nagpaalala sa kanila ng tungkol kay Moises. Dahil yung mga ninuno nila ay pinakain din ni Moises. Pero na-stuck sila doon sa pag-iisip na kaya lang magbigay ng isang propeta ng kabusugan na pisikal. Ang na-miss out nila na point ay ang pagpapakain sa maraming tao ay naging tanda. Naging tanda na this time, hindi lang pisikal ng kabusugan, hindi lang pisikal na pagkain, yung kayang ibigay ng Diyos, yung kayang ibigay ng ating Panginoong Hesukristo. Supposedly, yung kanilang pagkain ng tinapay na binigay ng ating Panginoon ay magdala sa kanila sa mas malalim na pananampalataya. At ang malalim na pananampalataya na yon ay supposedly magdala sa kanila ng katotohanan na si Jesus ang makakapagbigay ng kabusugan na hindi lamang pisikal, kundi espiritual, na siya ang tinapay na nagbibigay buhay. Pero paano nga ba tayo binibigyan ng Diyos ng mga nourishment na kailangan natin? Hindi lamang pisikal, pero pati espiritual. Paano niya binibigay yung mga kabusugan sa atin? Unang-una, binibigay ng Diyos ang kabusugan sa pamamagitan ng kanyang salita. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya nga, di ba, sa tuwing magsisimba tayo, maraming mga pagbasa. May mga pagbasa mula sa Lumang Tipan, mula sa Ebanghelyo, lagi tayo nakakarinig ng salita ng Diyos. Pero ang tanong, hinahayaan ba natin itong tumimo sa atin? Hinahayaan ba natin ito na tumanim sa ating puso at magbunga sa ating buhay? Dahil unang-una, ang nakakapagbigay ng nourishment, ang nakakapagbigay ng kalusugan sa ating pagkatao at sa ating kaluluwa ay ang kanyang salita. Sa kanyang salita. Pangalawa, binibigyan tayo ng kalusugan na espiritual ng ating Panginoon mula sa mga tao
at sa ating kapaligiran. Sa bawat tao na nagbibigay sa atin ng pag-asa, sa bawat tao na nagbibigay sa atin ng pagmamahal, sa bawat pagkakataon na nakakaramdam tayo ng kabutihan, nakakaramdam tayo ng paglago bilang tao at bilang Kristiyano, ito ay mga pamamaraan ng Diyos para tayo ay lalong pabusugin at paglaguin ang ating espiritual na pamumuhay. So yung una, salita ng Diyos. Pangalawa, tao at kapaligiran. Pangatlo, sa Eucharistia. Siyempre sa Eucharistia. Sa Ebanghelyo nung nakaraang linggo, narinig natin pinakain ang maraming tao at nabusog. Ngayon naman sa unang pagbasa, binigyan ng Diyos ng mana ang mga tao. Sa ating Ebanghelyo, pinapaalala sa atin na ang tinapay na pinagmumulan ng buhay ay walang iba kundi ang ating Panginoon. At patuloy nating tinatanggap ang tinapay na nagbubigay buhay na ito sa pamamagitan ng Eucharistia, sa pamamagitan ng pagtanggap natin sa ating Panginoon sa komunyon. Pero sa pagtanggap natin sa Kanya, sana talagang naniniwala tayo na talagang si Kristo ang ating tinatanggap. Ngayon, kung alam natin at kung aware tayo na binibigyan tayo ng kalusugang pang-espiritual ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang salita, sa pamamagitan ng mga tao na ginagamit niya, sa pamamagitan ng mga karanasan natin, at sa pamamagitan ng Eucharistia, ano naman? Ano naman yung kasunod nun? Ang kasunod nun ay hayaan nating baguhin nito tayo. Hayaan nating baguhin tayo ng salita ng Diyos. Hayaan nating baguhin tayo ng mga tao na kinakasangkapan niya at hayaan nating baguhin tayo ng Eucharistia. At ito yung sinasabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa na sana sa tuwing tinatanggap natin ang ating Panginoon sa Eucharistia, unti-unti rin nating hinuhubad yung dating pagkatao, yung pagkatao na puno ng kasalanan at kasamaan, at mapalitan ito ng pagkatao ng ating Panginoon. Sabi nga, di ba? You are what you eat. Ikaw daw kung ano yung lagi mong kinakain. So kung lagi nating kinakain ang tinapay na nagbibigay buhay, nawa maging lalo tayong katulad ng ating Panginoon, na tayo rin mismo ay maging tinapay na nagbibigay buhay sa ating kapwa.